A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito ay tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naalala ko po, so bata pa lang po ako, nasa JIL na po ako, pinipilit kami umattend doon sa Sunday School. Hindi pala porke lumaki ka sa isang tahanan na alam mong nandun ka na sa loob ng church, ay naiintindihan mo na ang lahat ng bagay. Kailan ko po tinanggap si Lord? Second year high school. Diyan na po yon sa atin pong lumang prayer garden. There is a longing in my heart. Naghahanap ako talaga sa Panginoon. Lord, gusto ko pong maranasan ka tulad ng nararanasan ng iba. Kasi parang traditional na lang yung pagpunta ko po sa church dahil sa mga magulang ko. And then yun po yung time. Divided Bible Seminar po yun. Tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. At doon po nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. At alam niyo po kung ano ang nangyari every time may naririnig akong pastor, ano pong sinasabi nila? Minsan naririnig po natin, gusto nating pumunta ng langit. Amen! Pero ano sinasabi ng iba? Pero Lord, wag mo na ngayon, please. So naririnig po natin sa mga pastor na born again tayo, and then after nating ma-born again, what is the purpose? Bakit buhay pa rin tayo ngayon? Dahil po ang Diyos ay inaasahan na ang bawat isa sa atin ay ibibigay ang buhay sa paglilingkod sa Kanya. Amen! That is why today we will talk about igniting the fire of excellent service. So dahil buhay pa tayong lahat ngayon, may pagkakataon pa na gawin ang kalooban ng Diyos at maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5:13 to 16, lalo na po yung verse 16. Kasi sabi po dun sa Matthew chapter 5:13 at saka 14, dapat tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. And verse 16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds. Everybody say, good deeds. And glorify your Father in heaven. Romans chapter 12, verse 11. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Ang Diyos pong magpala sa pagbasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Sa verse po na ito, Paul encourages believers to maintain an enthusiastic and passionate attitude in their service to the Lord. At ano po ang binibigyan niya ng emphasis? He emphasizes the need to keep one's passion for God fervent and ablaze, not allowing it to grow cold or stagnant. Alam niyo po, sa panahong ito, ang sitwasyon po ng mga tao sa lugar na yon, sila po'y pinipersecute. Ang dami nilang problemang kinakaharap. Ito pong challenge na ito ay ibinigay ni Apostol Pablo sa kanila sa kadahilanan baka huminto sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. In this time, nandiyan ang persecution. Sa panahon na to, nandiyan ang social pressure. At maaari, merong mga internal struggles na po pwede pong magpatay ng kanilang apoy sa kanilang paglilingkod sa Lord. Kaya naman sa verse ding ito, by emphasizing the role of the Holy Spirit in igniting and sustaining this passion, pinaalala po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya yung empowering presence of God to strengthen and enable them in their service. Ano na po ba ang mga karanasan natin sa buhay? May mga bagay ba na nagpipigil at humahadlang sa mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Yung mga persecutions po ba ng early Christians, naranasan ba natin sa panahon natin? Pero napakatindi, dito po natin mauunawaan paano sinasabi ni Apostol Pablo ang mga katagang ito na habang binabasa niya or habang sinasabi niya, nararamdaman niya na persecuted ang mga Christians. Na habang sinusulat niya ito, ano ang nasa isip niyang sitwasyon ng mga tao? Maraming problema, maraming struggles.
Hindi ayos ang kanilang buhay. Kaya naman in-encourage at basahin po natin sa Tagalog ang Romans 12:11. Huwag maging tamad. Sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Amen! Matthew chapter 20 verse 28, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others. But to serve others and to give His life as a ransom for many. Ang Panginoong Jesus nagpunta rito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kung si Jesus ang atin pong pinananampalatayanan, si Jesus ang ating tinutularan, just as Jesus dedicated His life to serving others, we are called to follow His example and serve God and others with excellence. When we serve God with excellence, we mirror the heart of Jesus Himself. Si Jesus, ano ang ginawa? Pinuntahan niya ang mga taong nangangailangan. Si Jesus mismo, siya ang nagpunta sa mga tao na may pangangailangan, na hindi ayos ang kanilang buhay. Ang kanyang sarili ay dinala niya sa mga lugar kung saan ang mga tao ay nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng pagpapala, ng probisyon ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay nandito ngayon sa church na ito, at kung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon at naglilingkod tayo sa Diyos, pinapakita po natin kung paano nga ba din naglilingkod ang Panginoon. We become vessels through which His love and compassion flow into the world. Our service becomes a tangible expression of our faith, a testimony to the transformative power of God's grace. Expression of our faith. Para po kasi sa akin kung talagang nagmamahal ka sa Panginoon, maglilingkod ka. Ang tunay na nagmamahal, naglilingkod. Tingnan niyo po yung mag-asawa. Diba? Pag nagmamahalan yung mag-asawa, pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa. Paano kapag nagmamahal ka sa Diyos? Ang tunay na nagmamahal, may ginagawa. Ang tunay na nagmamahal ay naglilingkod. At ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon para makapartner niya sa gawain ng ating Panginoon. Amen! Bakit po naging ganito ang Jesus is Lord Church? Bakit lumagana po ang mga churches po hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo? Dahil may mga tao na ang kanilang puso at buhay matapos ma-born again ay ibinigay sa paglilingkod sa Diyos. Nabuksan ng mga gawain, nabuksan ng mga life group, nabuksan ng mga gawain ng Panginoon sa iba't ibang mga lugar. At ngayon po, dumadami. Bakit? Dahil sa mga tao na nagbigay ng kanilang buhay para paglingkuran ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya ngayong umagang pong ito, ano bang parte ko? Ano bang magagawa ko? Naglilingkod ba tayo sa paraan na alam po natin na kaya nating gawin para po maabot po natin ang mga tao sa ating kapaligiran? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 20, therefore, by their fruits you will know them. Sa Matthew 25:37 to 40, walang maliit na bagay. Lahat ay mahalaga na gagawin natin sa Panginoon bilang pagsamba at paglilingkod natin sa Kanya. Nung sabi ng Matthew 25:37 to 40, sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sabi ng verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sa akin ninyo ito ginawa. Sa akin ninyo ito ginawa. Imagine ninyo po, even the simple act of sharing meals has implications for our eternal reward. Mga taong ating natulungan ay paglilingkod sa Diyos. Kapag ka po may nakikita po akong nagtitinda ng basahan, pati po yung anak ko, maawain din, yung nagdadrive po sa akin, si Ella. Minsan po kahit di kami inaalok, pag nakita po namin, bumibili kami. Kahit marami na kaming basahan.
Meron pong isa doon po sa Santa Maria, nakita namin. Tinawag ko, Nay, Nay. Pero di siyang titindang basahan, nandun siya sa init ng araw, pero gumilid siya. Sabi ko, Nay, di tinawag ko, lumapit. Inabutan ko po. Umiyak. Sabi niya, alam niyo po, kaya po ako nandito, nangihingi ako. Kasi yung aking apo, magpapa-MRI, nabangga po ng bus. Pero hindi po sinagot eh. Kaya po ako nandito, nanghihingi po ako sa mga taong dumadaan. Pero hindi po siya nanghingi sa akin. Sabi ko sa kanya, pumunta po kayo sa barangay. Kay kapitan, pwede po kayo makahingi ng tulong. Ginawa ko na po pero hindi po sapat eh. Ilang tao po ang dumaan sa ating buhay na may pangangailangan na kahit simpleng bagay ay nagawan po natin ng kabutihan. Ilan po ang nakita po natin ng mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, na dumaan sa ating buhay, na hindi man lang po natin pinansin. Ang mga simpleng bagay na pwede po natin gawin ay tanda ng pagmamahal natin sa Diyos at paglilingkod na pwede natin gawin sa Kanya. Igniting the fire of excellent service, it means renewing a passionate commitment to serving God and others. Mapalad po ang nandito sa JIL Prayer Garden. Naka-aircon po kayo. Pero may mga ibang mga churches, hindi po ganito kaganda. And yet, ang tindi ng ginagawa nilang paglilingkod sa Panginoon. Pinagpapawisan doon sa mga churches nila, lalo po ngayon. Di po ba ang mga klase ay online muna dahil sa sobrang init? Pero hindi nababawasan ang apoy ng pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. It calls, palakpakan po natin ang Panginoon. It calls believers to serve fervently with zeal and dedication, motivated by love for God and a desire to glorify Him through their actions. Paano po natin i-ignite ang fire ng paglilingkod, ng excellent service natin sa Panginoon? Ilang bagay lang po ito. Number 1, fan the flames of enthusiasm. Romans 12:11, the Passion Translation, be enthusiastic to serve the Lord. Pag sinabing enthusiasm, strong excitement and active interest. O ito po, pagising pa lang natin at Sunday pupunta sa church, excited ka na ba? Naku, konti lang nga nag-amen. Amen! Alalahanin natin nung bagong born again tayo. Sino dito yung bagong born again siya? Kung linggo, a-attend, Sabado pa lang nakahanda na damit. Amen! Gaano ka kasigla? Ibalik mo yon. Sino po yung pumapasok pa lang dito sa loob ng ating simbahan, excited na at nag-e-expect na ng mga bagay na gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay, sumigaw ng Amen! Nakikita sa itsura kung nag-aapoy ka. Sa pag-worship pa lang, kitang-kita mo na kung excited. O hirap na hirap magtaas ang kamay. Let us give ourselves fully to the work of the Lord. Inaasahan po tayo ng Diyos. Yung mga tagalabas ba na hindi nakakilala sa Panginoon ang aasahan niya, di pa nga sila born again eh. Ang inaasahan ng Diyos ay ang buhay ng bawat isang naririto. Alam niyo po, napakasimple lang po ng challenge namin kahapon. Kung maglilingkod ang lahat ng buong puso sa Panginoon, ng may kasiglahan at kagalakan sa puso, isang tao lang sa loob ng isang taon ang hahanapin ko na dadalhin ko sa church at aalagaan. Maraming tao ang madadala sa kalangitan. Dahil sa paglilingkod ng isang tao, na isang tao lang din ang kanyang aanyayahan. Kaya ba natin gawin yon? Amen? Yung pagbagong kasal, pakitaas nga po ang kamay ng mag-asawa dito. Nasaan po? Parang hiya naman kayong may asawa kayo. O hindi po ba? Nung bagong kasal kayo, grabe naman, napakainit ng pagmamahalan nyo. Napakasigla naman. Pagising sa umaga, ganito, good morning! After 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 20 years, paano ka na ngayon nag-good morning? Hindi ka na nga nag-good morning. Kaya nga po, mayroong mag-asawa na sa isang kwento na nagpunta sa pastor, sabi nila, Pastor, maghiwalay na po kami. Bakit naman?
Kasi po pinapabayaan na ako ng asawa ko Sabi ng babae, di na po niya ginagawa yung dati kong ginagawa. Bakit nga ba gano'n? Pag mag-boyfriend at mag-girlfriend, pati bag, dala-dala ng lalaki. Pagka mag-asawa na, ano ang nangyayari? Uy, bilisan mo naman dyan. Hirap na hirap yung babae sa akadala. Samantalang na mag-boyfriend at mag-girlfriend, halos pag hinawakan, hindi pababayaan. Pero nung may asawa na, ano na ang nangyari? Nasaan po yung unang paglilingkod natin sa atin po mga asawa? So lumapit sa pastor, mag-iwalay na po kami. Sabi nung asawa na, kasi naman paano naman po yun bunga nga, salita ng salita. Wala na pong ginawa, only call, only text. Parang ganon, only ang sermon. Sabi po ng pastor, teka lang, hindi tayo magiging magandang patotoo sa ating kapwa. May re-request lang ako, pwede ba, bago kayo maghiwalay? Sa loob ng 1 buwan, yung lahat ng ginagawa nyo nung kayo'y bagong kasal, pwede ba gawin nyo? Nakikita kayo ng Diyos, gawin nyo yun. Kaya anong nangyari? Iginawa ng mag-asawa, binibigyan pa ng bulaklak, pinaghahain, pinagluluto, I love you, kinikiss. After 1 month, bumalik sila. Sabi ng pastor, sige, game na. Maghihiwalay na kayo. Sabi ng mag-asawa, hindi na po. Anong nangyari? Na-in-love po kami sa isa't isa. Bakit naging ganon? Dahil naglingkod at ibinalik ang dating sigla sa kanilang puso nung sila'y bagong kasal. When we fan the flame of enthusiasm, we approach our service with joy, excitement, and a deep sense of purpose. We become eager to seize every opportunity to serve, recognizing each act as an expression of love for God and a means to bless others. Palakpakan natin si Lord. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, ang tindi nito. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Pagkain at pag-inom na napakasimpleng bagay na dapat nga hindi na natin pinapansin. Pero ang tindi ng sinabi ng 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Tandaan po natin, pagdating sa langit, walang nang kahit anong posisyon. Pagdating natin sa langit, anumang posisyon mo sa lupa, ay hindi na po mahalaga pagdating po doon sa langit, sa piling ng Diyos. Dahil ang itatanong sa atin ng Panginoon, hindi kung ano ang posisyon mo sa lupa, kundi paano mo ginawa ang mga paglilingkod na ginawa mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po sa loob ng body of Christ, iba-iba tayo ng gampanin. Walang maliit sa harapan ng ating Panginoon. Yung naglilinis at nag-aayos ng upuan, mahalaga yan sa Diyos. Kung walang naglilinis at walang nag-aayos ng upuan, paano po na mangyayari sa atin? Lahat ay may bahagi. Lahat ay may halaga. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. May bahagi ka sa Panginoon. May bahagi sa gawain ng Panginoon. Alamin lang natin, nasaan tayo? Kailan po natin huling ginampanan ng ating tungkulin na kinoconvict tayo ng Holy Spirit para paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa tao. Igala nga po natin ang ating mga paningin at ngayong oras na to, ano kaya, isipin po ninyo, ano kayang paglilingkod ang pwede nating gawin sa kanila? Anong paglilingkod ang pwede mong gawin sa pamilya mo? Anong paglilingkod ang pwede mong gawin sa mga kasamahan mo sa trabaho? Nawa ang kasiglahan ng paglilingkod sa Diyos ay muling makita at mag-apoy sa ating mga puso. Acts chapter 2, verse 46 to 47, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. At ano pong nangyari? Ibiruin niyo pong ginagawa nila araw-araw nagtitipon. Ano pang ginagawa nila? Nagpipira-piraso ng tinapay, kumakain ng sama-sama, ng masaya. May malinis na kalooban. At anong nangyari? And the Lord added to their number daily those who were being saved. Sila araw-araw nasa templo. The early believers in the book of Acts demonstrate enthusiasm in their service to the Lord.
They meet together daily. Everybody say daily. At ano ang ginagawa nila? They meet together daily, share meals, worship, and praise God with glad and sincere hearts. Their commitment to gathering together and their genuine devotion to God's service attract others to the faith, leading to the growth and expansion of the church. And even isa pang example ay yung kay Nehemiah. Nehemiah's zeal for the Lord's work fuels his determination to persevere. Merong tumututol, merong kumukontra. Pero nabago ba ang kanyang kasiglahan? Nabago ba yung zeal niya, yung apoy niya, na ipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon? Hindi. Alam nyo, pag sa isang church, pinakinggan lahat ng mga nag-criticize or nagko-comment, wala na, di ka na makapagpapatuloy. Kaya nga sinasabi ng Lord, just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi pag tumingin ka sa iba, tayo pong lahat, may mga weaknesses. Mahirap kaya. Hahayaan mo ba na may mga tao na magpapahinto sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos? Hahayaan mo ba na may mga tao na gagamitin ang kaaway para hindi mo magawa ang kalooban ng Panginoon? So yung zeal ni Nehemiah hindi na bago. At ito po ang nangyari. His enthusiasm is contagious, inspires others to join him in the rebuilding effort. So dahil sa kanyang kasigasigan, nahawa yung iba. Nakakahawa ka ba? Yung kapag nagpupuri sa Diyos at nakikita mo ang zeal, ang kasigasigan, ang kasiglahan, hindi ba nakakahawa? Hayaan po nating magkahawa-hawa tayo sa apoy ng paglilingkod natin sa harapan ng ating Panginoon. Para ang mga nanghihina, sisiglang muli. Tayo'y inilagay ng Diyos sa church na ito. Ang verse ng Romans 12:11 ay encouragement ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Huwag mong hayaang mawala ang apoy mo. Maging masigla ka, maging masigasig ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang pangalawa, we must keep the fire burning. Keeping your passion toward Him boiling hot. Sa New International Reader's Version, ang nakasulat, never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. And just as fire requires constant attention to keep it burning, our commitment to serving the Lord excellently must be intentional and consistent. So dapat pinapanatili ang apoy. Don't let any circumstances, don't let any problems of life patayin ang apoy sa ating puso ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, kapag gano'n ang nangyari sa atin, sayang ang simula natin. Sayang ang mga bagay na pinasimula natin kung pagdating sa gitna ng iyong pagtahak sa kalooban ng Diyos, hihinto ka ng dahil na lamang sa mga naging karanasan mo sa buhay. Ang mga disipulo po ba ng Diyos huminto? The more na pinipersecute, the more na naglilingkod sa Panginoon. The more na pinipigilan. Kahit nga hinagupit, kahit na itinagnikala, sa Book of Acts, grabe po yung apoy nila. Kinabukasan makikita mo, nagpipreach na naman. Kumusta po ang apoy? Naaalagaan ba natin ang apoy ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos? Our service to the Lord should not be lukewarm or half-hearted, but should be characterized by a burning passion and zeal for His kingdom purposes. Laging dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Laging magbasa ng Biblia, laging mag-devotion. Bago ka lumabas sa natural na mundo, pumunta ka muna sa kung saan nandun ang presensya ng Lord. Pagising mo sa umaga, manalangin ka sa Panginoon. Pag-apuyin mo ang sarili mo sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ng araw na ito, meron akong magagawa para sa Panginoon at hindi ako matitinag. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Amen? Dapat nag-e-excel tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi pwedeng, pwede na yan. Hindi pwedeng, okay na yan. Dapat pwedeng pwede. Dapat maganda. Dapat okay.
Amen? Dapat the best, basta para sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. John chapter 2, 16 to 17. Si Jesus, grabe yung zeal niya, grabe yung apoy niya. Nung pumunta siya sa templo, anong sabi ni Jesus? Get this out of here! Stop turning my Father's house into a market. Huwag niyong gawing parang palengke. Ang templo ng Panginoon. His disciples remember that it is written, zeal for your house will consume me. Huwag patayin ang apoy ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo at panghuli, be on fire in the Spirit. Be on fire in the Spirit. Radiate with the glow of the Holy Spirit. Sabi ng Romans 12:11, the Passion Translation, when we are on fire in the Spirit, we operate in the power and guidance of the Holy Spirit. He fills us with boldness, wisdom, and supernatural ability that will transform ordinary tasks into opportunities for supernatural impact. Ordinary na mga bagay na pwede nating gawin. Kapag sinamahan tayo ng banal na spirito, nagkakaroon ng supernatural impact. Our service becomes a reflection of His presence and work within us. Na kapag naglilingkod ka sa Lord, hindi ikaw, kundi ang Diyos ang nakikita sa buhay mo. Nakikita ang refleksyon kung sino ang Panginoon sa buhay mo. That is why ang kailangan natin ay excellent service. Magpapakanta ka na lang, husayan mo na. Tutugtog ka na lang, husayan mo na. Sasayaw ka na lang, husayan mo. Kakamay ka ng mga tao, mag-spray ka ng alcohol, husayan mo. Lahat ng bagay na gagawin po natin, dapat excelente. Kapag ang banal na spirito ay nasa atin, bibigyan tayo ng karunungan, kalakasan, at anointing ng Diyos na ang mga simpleng mga bagay ay may impact sa Diyos at impact sa ibang tao. The Holy Spirit is within us. At siya ang nagbibigay ng apoy sa ating mga puso. May mga bagay hindi natin kaya. But when the Holy Spirit is within us, ang mga bagay na hindi natin kaya ay nakakaya natin. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos na nagbigay ng anointing na yon para gawin natin ang mga bagay na yon. Sa early church, grabe sila. Acts chapter 2, 1-4. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place, and suddenly there was a sound from heaven, like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Sa Acts chapter 2 verses 1-4, bumaba ang banal na spirito sa kanilang buhay on the day of Pentecost. At ano pong nangyari? On the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon the disciples in a powerful way, filling them with His presence and empowering them for service. Mga ordinaryo, mga tao lang sila. Sila Peter nga, mangingisda lang eh. Sila yung mga ordinaryong mga tao. Pero nung bumaba ang kapangyarihan ng banal na spirito, this outpouring of the Spirit marked the beginning of the early church ministry, which was characterized by signs, wonders, and the demonstration of God's love and power. Ang buhay po na to ay pwedeng gamitin ng banal na spirito na maging extension ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Ng mga taong ipagpe-pray po natin, mararanasan ang kagalingan. Ang mga taong nanghihinat ng lulupaypay ay maaari magkaroon ng pag-asa at palakasin ng Panginoon. Nasain po natin na tayo pong lahat ay mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Let us ask the Holy Spirit to fill us with His power. At pag nabasa po natin ang Book of Acts, ang tindi ng mga nangyari. Anino lang ni Peter? Gumagaling ang mga may sakit. Ang panyo na ipinagpray nila, kapag ibinigay doon sa may sakit, gumagaling. Ang tindi ng mga ginawa, ordinaryong mga tao. Subalit, hindi nagiging ordinaryo
kapag ginamit ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Maging si Apostol Pablo, pinapersecute niya ang church. Siguro kung buhay si Apostol Pablo na hindi pa siya born again, baka lahat tayo sinumbong na. Ang tindi niya. Pinapersecute ang church. Hinahanap niya ang mga nakakilala sa Panginoong Jesus. Isinusuplong niya. Pinapapatay niya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, ang tindi rin naman ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dito sa 1 Corinthians 2 verses 4 and 5, sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao, sabi niya. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. The Apostle Paul's ministry was marked by the demonstration of the Spirit's power. Paul relied on the Holy Spirit to equip him for effective ministry. At ano po ang resulta? Transformation of lives and the expansion of God's kingdom. At sa Bible po, sa New Testament, napakaraming aklat ang na-contribute ni Apostol Pablo. At pag binasa po natin ang lahat ng kanyang ginawa, napakaraming mga churches ang naitayo sa isang dating nagpe-persecute sa mga Kristiyano na binago ng buhay, bumaba ang banal na spirito, na bago ang kanyang future and destiny at ginamit mightily ng ating Panginoon. Amen! And that is why, dahil sa kanila, ang gospel nakarating sa atin. And here is a Jesus is Lord Church worldwide. Because of a passionate couple. Sa buhay po ni Sister Dory at ni Brother Eddie, ano pong nangyari? Nag-share sila ng Word of God. Ang tindi po ng ating spiritual director. Kapag ka po may pastors congress kami, mga pastor na po yun nagpapatanggap pa sa Panginoon. Minsan naisip namin, bakit kaya? Yung pala, ang isip niya, baka may waiter dito. Hindi pa born again. Ganon ang passion. Na kahit nasa anumang gawain at may oportunidad. At tingnan niyo po kung ano ang naging impact. Because of the power of the Holy Spirit, that zeal and fire in serving the Lord. Merong love and compassion sa lahat ng mga tao to bring all peoples to the kingdom of the living God. Nandito tayo ngayon. At dumami ang nakakilala sa Panginoon na sumasamba sa Kanya. Na pwede rin gamitin ng Panginoon ang buhay natin. Para marami ding mga tao ang maabot ng mabuting balita ng kaligtasan at makakilala sa ating Panginoon. The Holy Spirit is moving and working. So let us allow the presence and power of the Holy Spirit to flow through us as we serve others. By relying on the Holy Spirit, we can impact lives, bring glory to God, and advance His kingdom on earth. Iba po kasi ang satisfaction ng paglingkuran natin ng Panginoon. Iba po kapag sa Diyos mo ginawa ang lahat ng bagay. Kasi pag sa Diyos mo ginawa ang lahat ng bagay, bunga iyan ng iyong pagmamahal. Kaya nga po sa iba pang salin ng Romans 12:11 sa Common English Bible, don't hesitate to be enthusiastic. Don't hesitate to be enthusiastic. Be on fire in the Spirit as you serve the Lord. Don't hesitate. And I pray today, mangusap po ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Na ilagay niyang muli ang apoy ng paglilingkod sa Panginoon. Grabe po ang mga experiences po ng mga pastors natin. Ang titindi po ng mga ginawa nilang paglilingkod. At salamat sa mga paglilingkod ng mga naunang mga tao na ibinigay nila ang kanilang mga buhay. Kumbaga parang nailatag na, nahawi na ang daraanan. Para po sa mga sumunod na nakakilala sa ating Panginoon. And I will conclude, revival of excellent service begins with each one of us. Sa atin po magsisimula. Sa bawat isa pong naririto, ang revival ng excellent service ay magsisimula sa ating lahat. And we can ignite a fire that spreads throughout our church and beyond as we keep the fire of excellent service burning bright
May it illuminate the darkness and draw others into the warmth of God's love. Hayaan natin ang apoy sa ating puso ang tumupok sa anumang kadiliman, sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang hindi tama sa ating puso. Let the fire of the Holy Spirit and that the zeal and enthusiasm na paglingkuran at mahalin ng Panginoon tupukin kung meron pang hindi ayos, kung meron pang hindi tama sa ating mga buhay. Hayaan natin na sa huling panahong ito, magkaroon ng kabuluhan at saysay ang ating mga buhay. Lumikha tayo ng kwento, patotoo, na kung tayo man po'y mabubuhay pa ng matagal, may kukwento natin sa ating mga apo. Apo sa tuhod, hanggang sa apo sa tuhod natin. Alam mo ba, anak, kaming lahat, naglingkod kami sa Panginoon. Gayahin natin ang sinabi ni Joshua, bahala kayo kung kanino niyo gustong maglingkod. Subalit ako at ang aking sambahayan ay sa Diyos lang maglilingkod. Amen! And let that fire be ignited in our hearts in serving God. And I will end po, paano po ba namatay ang mga disciples ng Lord? Hindi namatay ang passion, hindi namatay ang zeal, hindi namatay yung apoy, na kahit ito, mga pinagdaanan nila, hindi nila itinakwil ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Ang tindi po, si Peter po, sabi po ng historical, ng mga traditions po, si Peter, siya po'y kinrucify upside down. Di po ba? Nakatayo yung krus. Si Peter po kakaiba, pabaligtad. Ganon po siya namatay. Si Andrew, Peter's brother, kinrucify naman po siya, X-shape ang cross. Si James, son of Zebedee, siya naman po ay pinugutan ng ulo. Si John, may nagsasabi sa mga early Christian writings, ay namatay daw na ang cause ay old age or natural death. Pero may nagsasabi naman po na siya po'y others or tradition that suggested he may have been martyred. Sino pa? Si Philip. Si Philip po ay kinrucify din. Ito pa ang matindi. Si Bartholomew. Ano pong nangyari sa kanya kay Bartolome? Binalatan ng buhay. And then, either crucified or beheaded. Matapos na balatan ng buhay. Ang sinasabi po ay maaaring kinrucify or maaari pong pinugutan ng ulo. And then si Thomas naman po have been martyred by being stabbed with a spear or lance in India. Napakarami pong mga nangyari at naganap sa mga disciples. And why is it na kahit anong pigil ng kapaligiran, nananatiling nag-aapoy at hindi napipigilang maglingkod sa Panginoon? It is because of their love to God. It is because of their love to God. Lord, minahal mo ko. Ano bang maigaganti ko? Ang maigaganti po natin ay paglingkuran siya at paglingkuran ng ating kapwa. Let us ignite the fire of excellent service na deserve ng Panginoon. Deserve ng Diyos na paglingkuran siya. Deserve niya yon kasi pinaglingkuran tayo. Ang tindi nga ng paglilingkod na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo dapat ang nandoon sa krus ng Kalbaryo na sinasagip ang ating sarili. Pero inako ng Panginoong Hesus ang lahat because of His love for you and me. Sa mga sa kauna-unahang pagkakataon lang po na nakarinig o nanonood ngayon sa kanilang tahanan, nais ko pong sabihin, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. And because of that love, nagawa ng Diyos paglingkuran ka. At ngayong nakikita mo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, bakit hindi mo ibigay ang buhay mo sa Kanya at mangakong paglilingkuran kita? Close your eyes and ask God to touch you with His fire and with His anointing. Kailan po ang huling paggamit ng Diyos sa munting buhay na ibinigay niya sa atin? Kailan mo ipinagamit ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos, sa bayan, at sa mga tao? Nakakilala man sa Kanya o hindi? Kailan ang huling inialay mong yung buhay para paglingkuran ng Panginoon?
Lord, right now, just touch every heart today. Hanggang sa kanilang mga tahanan, mga taong nanonood sa kanilang tahanan, sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Hayaan mo ngayong oras na to, Lord, may we commit our lives once again to serve you. Ito lang ang kaya naming gawin, Panginoon. Hindi namin kayang gawin na kami maligtas sa sarili lang namin. Hindi namin kayang ialay buhay namin para sa maraming mga tao na mapapatawad ng kasalanan. Ikaw lang ang makakagawa nun. Pero ang pwede naming gawin sa maliit at munting bagay na pwede naming maabot ng iba dahil sa paghipo mo sa aming puso at buhay. Nawa, Panginoon, magawa namin ito sa aming kapanahunan. May we serve our family with all of our hearts. May we serve, Lord, ang aming mga kapatid, ang aming pamilya, ang aming mga katrabaho. Hayaan mo pong ang bunga ng paglilingkod na yon, sila'y makakilala sa iyo at madala namin sa iyong harapan. Hayaan mo sa bawat paglilingkod na gagawin namin, mapaparangalan ka sa aming buhay. Dadami ang kikilala sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Just lay your hands, Lord, right now. And let the power and the anointing, the fire in serving you be upon our hearts. Sa mga taong nakikita namin sa kalsada, sa mga taong dumadaan, Panginoon, sa buhay namin. Help us, Lord, to have that love and compassion to serve them, Lord, and lead them to you. Nang sa gayon, darami ang makakakilala sa iyo at ang liwanag mo, Panginoon, ay lalaganap sa buong mundo because of those people na naglingkod o naglilingkod sa iyo. Right now, Lord, I pray, hayaan mo po, equip us to do the works of the ministry. And as we serve you, Lord, pangako mo, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. I pray right now, ano man pong mga pangangailangan ng iyo pong mga anak, ano man po, O Diyos, ang kanila pong panalangin ng puso, ano man ang kahilingan nila, kapag naglingkod sa iyong mga anak mo, patunayan mo, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Ikaw ang magpapagaling ng anumang sakit at karamdaman. Ikaw ang magpapahaba ng aming buhay. Ikaw ang magbibigay ng kalusugan sa aming mga buhay. When we serve you, Lord, when we fully obey you, Lord, hayaan mo po ang mga blessings ng Deuteronomy 28:1-14 ay patuloy na ibuhos mo sa buhay ng iyo pong mga anak. Lord, maraming salamat po. And let that fire hindi mawala sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lift up your hands. Panginoon, ako sa iyo'y ibibigay lahat-lahat. ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangarin ang mundo. Hindi hangarin kong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat. Pwede mo ba maghawak-hawak tayo ng kamay bilang isang church? Panata natin sa Diyos, Panginoon. To you, we give all praises, honor, in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless everyone po. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jaelworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.